Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Diaguilar at ito po ang aking Day 78 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagtatang kaya ba natin baguhin ang tadhana. At ang topic po natin ngayon ay Decrees of God. Sabi po dito, Decrees of God. The decrees of God are His eternal purpose according to His counsel of His will, whereby for His own glory He has foreordained whatsoever comes to pass. At Bible verse po natin ngayon matatagpuan sa 2 Timothy chapter 1 to 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Na siya sa atin ay namigtas at sa atin ay tumawag ng isang banal at na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa magsimula ang mga panahon. At ang teachings natin ngayon ay number 1. God's decrees are eternal. Ibig sabihin po dito ng God's decrees, ibig sabihin layunin, diba? Layunin yung will niya para sa atin ay eternal. Number 2 po, God's decrees are made solely by His decision. Ito po, yung will na sa atin ni Lord, yung mga decrees sa atin ni Lord ay galing lang sa Kanya. Siya lang yung nag-decision para sa atin. Diyos lamang, wala siyang katulong ganun, wala siyang katuwang sa pag-decision para sa ating mga tao na kung ano dapat gawin at kung ano yung kinabukasan na para sa atin. Kung ano yung desisyon na yun, siya at siya lamang ang nag-desisyon yun para sa atin, wala nang iba. Sabi ko dito sa Isaiah 46 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning. From ancient time God is still come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Hindi pa po. Siya lang, di ba ganyan, I make known the end from the beginning. Alam niya kung sinimulan niya, alam niya rin kung tinapos na rin yun. Hindi niya parang pinabayaan ganun. Yung mga desisyon niya, tinapos niya para sa atin. Kaya number 3 po, God's decrees are directed toward His glory. Lahat po kasi, di ba, alam ko, di ba, may mga problema or may mga sakit, ganun tayong pinagdaanan na feeling natin kaya na hindi na tayo parang mahal ng ating Panginoon. Inaalaw niya po yung yung Lord, diba? Satanas na, diba? Inaalaw niya gumawa ng masama, pero may limit lang yun. Parang, ito po kasi, kaya sa number 3 nga, God's decrees are directed toward His glory. May sa puro kaginawan, kaluwalhatian po yung ending nun, na yung mga inaalam ni Lord na mga pagsubok para sa atin, ang ending po nun ay kaluwalhatian natin, walhatian para sa Kanya.
laging positive po yung kahinatnan niyo. Hindi po tayo mabibigo, hindi po porket binigyan tayo ni Lord ng problema, hanggang problema na lang din po. May solusyon din po yun para sa atin. Applications naman po, Level Up in Faith by ABC. Number 1, accepting that life is not about you. Huwag po natin i-status sa ating puso na yung purpose ng pagbuhay natin dito ay tungkol lang din sa buhay natin. Hindi po yung purpose natin umiikot lang dito. Hindi po yung purpose ng buhay natin. Yung purpose natin is about God, to disciple all nations. Hindi po yung buhay po natin lang po dito yung umiikot. Yung buhay lang po yung umiikot. Yung buhay lang po natin yung umiikot dito sa mundo ibaba po, hindi lang po yun. Number 2 po, believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions. Kailangan maniwala tayo kay Lord, diba? Na kahit anumang pagsubok, huwag tayong panginaanan ito. Dahil hindi kaya ng kahit anumang problema ang kapangyarihan natin Panginoon. Dahil matalino ang ating Panginoon. Wise siya, diba? Kumbaga wise siya. Wala makakatalo sa kanya. Kaya kahit anumang problema, kaya niya solusyonan para sa atin. Dahil may solusyon naman na talaga siya na nakalaan para sa problema na kinakaharap natin. Lastly po, committing all your life to glorify God in all situations at all times. Ngayon ito po, mag-commit tayo sa kanya na i-glorify lang po natin ang ating Panginoon na huwag tayo panghinaan na kailangan buuin yung tiwala natin sa kanya. Po yung trust natin sa kanya na walang kahit anong problema, walang matitinag sa trust na binigyan sa kanya. Yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo rin kung kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.